You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. Alright, pwede bang palakpakan mo si Lord for this morning? Now, can I invite everyone to stand up as we read the word of the Lord? Yung ating pong, ayaw na namang mag-work ng ating clicker. Yeah, we'll be reading from Romans chapter 5, from verse 6 through 11. So I'll give you a few seconds to turn over to Romans chapter 5. I believe nasa page 549, but I may be wrong, no? So page 549 of our Bibles. Romans chapter 5, verse 6 through 11. Sabi po dyan, "For while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. For one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person one would dare even to die. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Since therefore we have now been justified by His blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more now that we are reconciled shall we be saved by His life." And finally, verse 11, "More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation." Ito po ang salita ng Diyos para po sa mga anak ng Diyos. May God bless His word. Let's all commit everything in prayer. Panginoon, maraming salamat po for your word, and we ask, Lord God, that you open up our hardened hearts this morning to receive that word. Salamat po, Panginoon, for the honor and privilege to be here to worship you and to glorify your name in this place. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, pwede na po tayo mo po. Pag-asa, ito po yung ating 5-week series. Nasa second week na po tayo ng ating series na ito. And today we're going to talk about formation of our hope. Last week po ang pinag-usapan natin, kung hindi po kayo o hindi nyo po nasubaybayan, no, yung first week ng ating series, we talked about the foundation of our hope. At ngayon naman po, formation of our hope. Sa madaling salita, paano po ba kaya na-form ang ating pong pag-asa bilang mga Kristiyano? Now, before we go into our word, yung ating pong binasa kanina, at makita po natin kung ano po ang mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito, allow me to share a little bit, no, some stories. Mahilig po ako kasing magkwento. No? Sabi po nila, sa mga bata po ay mas mataas. No? Kung halimbawa po, no, may mga, sa mga cancer patients na lang, mas mataas daw po ang survival o kaya recovery rate ng mga bata kaysa dun sa mga adults na meron pong cancer of the same condition. Halimbawa po, ang mga bata pong may leukemia, mas mataas daw po ang kanilang survival rate, mga 80% daw. Pero kung kukumpara daw po natin yan sa mga adults na meron din leukemia, mga 67% na lamang daw po ang survival rate. So, bagamat ang mga bata po siguro, sasabihin natin, no, mas angkop po ang kanilang pangangatawan, no, to receive yung mga medication dahil mas bata sila. No? Pero I believe kung tanggalin nyo po lahat yung age, no, ang pangunahing difference, at nabasa ko po ito sa isang medical journal, in a psychiatric journal, ang difference po dyan ay pag-asa. Pag-asa. Mas mataas daw po kasi yung pag-asa ng bata, no? Yung hope nila nagagaling, or maybe because mga bata po ito, hindi nila masyadong niisip yun, di ba? Na meron silang kapansanan o karamdaman. Unlike tayo pong mga adults, iniisip po natin yan, no? And another story which I read, no, meron pong programa ang DepEd yata, no? Yung mga teachers dito, sino po yung mga teachers dito? Meron pong programa ang ating pong pamahalaan sa DepEd, ang tawag doon ay homebound instructional or something. Ito pong programang ito ay para po sa mga batang may mga kapansanan o kaya meron pong mga sakit. O kaya merong mga pansamantalang affliction.
At ang programa pong ito ay para sa mga volunteer teachers kung saan po pumupunta po sila sa mga bahay-bahay kung saan po mayroong mga bata na hindi po makakapag-aral dahil meron silang kapansanan pansamantala. And therefore, I read this article about a homebound teacher sa DepEd, volunteer po siya. And this teacher was supposed to teach, siguro grade 1 o grade 2. Saan po ba tinuturo? Anong grade po ba tinuturo yung sa mga estudyante, yung mga pang-abay, pangalan, di ba? Yan yung mga nouns and verbs yata, no? Yung mga teacher, alam niyo po itong sinasabi ko, no? Maybe I'm not making sense, no? So ito pong teacher na to ay nag-volunteer, binigay po itong pangalan ng ospital at saka yung room number. So pumunta po siya doon, pero nung dinatnan niya po yung bata, ay na-shock po siya kasi hindi sinabi sa kanya na ang bata po palang ito ay siguro 80% ng kanyang katawan ay nasunog. Siya po ay isang biktima ng isang aksidente, nasunog, so he was there in the hospital. So na-shock tong gurong to, no? Na-shock siya pero tinuruan niya pa rin, no? Kasi yun naman yung binolunteer niya, pero walang nagsabi sa kanya, no? Pagkatapos noon, napagkatapos ng turuan, tinanong siya ng supervisor at sabi, kumusta? Medyo malungkot siya, no? Sa tingin ko, hindi ako masyadong nag-make difference dito sa batang ito. So, in other words, sobra siyang apektado dun sa kanyang nakita. After all, imagine niyo lang, nakakita kayo ng bata na 80% yung kanyang katawan ay nasunog. But anyway, yung pong the way we deal, no, whenever with problems, sufferings o kaya affliction, ay iba't iba po tayo, no? People may experience the same affliction. You can take two people who are suffering of the same condition, tulad po ng cancer, leukemia o kaya burn victim, pero magkaiba po sila ng response. Yung isa, nagre-respond siya very positively. And hindi ko po dito dinidifferentiate ang mga believers sa unbelievers. Pantay-pantay po lahat, no? Pero two people may be afflicted with the same condition, suffering, pagsubok sa buhay, pero magkaiba po ng response. Yung isa talagang very hopeful, very positive. Yung isa naman, nagiging bitter. Regardless whether Kristiyano yan o hindi. Because I have seen Christians na talagang matindi yung pagsubok pero very positive pa rin. And yet, I have seen Christians also na undergoing the same suffering and condition pero naging bitter. Parang galit na galit sa mundo. And I can relate because dumaan din ako sa ganyan. And I have experienced to be overjoyed, to be positive about it, but also na-experience ko rin po to be bitter about it. And therefore, parehas po sila ng condition pero magkaiba po sila ng response. And I think the very same reason kung bakit po ganyan ay pag-asa. Kaya tignan mo yung katabi mo, mukha bang may pag-asa yan? Mukha naman, di ba? Masaya naman. Nandito naman. Kaya ka nandito, may pag-asa, no? Which reminds me yung kwento, no, na tungkol sa dalawang elepante. Narinig nyo na po ba yung dalawang elepante, no? Kanina pinag-uusapan namin ng asawa ko tayo. Yung dalawang elepante, hindi yata sa Manila so kasi isa na lang yata yung elepante ron eh. Pero itong dalawang elepante, ito laki, no? Tapos may bumisita dun sa inspector yata, no? Sabi niya, bakit yung dalawang elepante nyo, hindi ba kayo kinakabahan na baka makawala yan? Kasi nakita niya, yung tali, no, nakatali sa paa yung elepante, pero sabi niya, napakaliit nung tali, kayang-kaya nilang patirin yan. So, hindi ba kayo natatakot na baka makawala yan? Sabi nung tagapag-alaga, no? Alam niyo po, nung maliliit yan, yung mga elepante nga, maliliit pa lang sila, iyan din yung tali nila. Pero nung maliliit, yung taling yan, kayang-kaya silang i-hold, no? At hindi sila makakawala. Kasi pinipilit nilang kumawala niya nung maliit sila. Pero ngayong malaki na sila, yan pa rin yung tali. Pero kaya sila hindi na magpupumiglas yan. Kasi alam niyo po ba kung bakit? Kasi na-condition na sila eh. Nung maliliit sila, siyempre hindi sila makawala, no?
Pero, kasi maliliit pa naman. Ngayon malalaki na sila, kayang-kaya na nilang patirin yun, pero hindi nila ginagawa. Bakit? Kasi sumuko na. Nawala na ng pag-asa. So nakikita po ba natin kung bakit napaka-importante po ng pag-asa sa buhay ng tao? Sabi nga nila, habang may buhay, mayroong Shopee. Di ba? Yun, iba naman, pag-asa. No? Habang may buhay, may pag-asa. No? Habang buhay ka pa. No? Yung iba kasi nagpapakamatay na pero buhay pa. No? And yet, there are so many people who want to live. May mga afflictions, may mga kondisyon, karamdaman, but they still want to live. But anyway, which reminds me another story. No? Okay lang po ba? Magkwentuhan lang tayo sa umagang ito. Actually, yan po yung aking gagawin sa umagang ito. We're going to see yung verses na tinignan po natin, no? Yung Romans chapter 5. Pero hindi po ako masyado magbababa doon. Pero dadalhin ko po kayo sa isa pang istorya sa Old Testament na totoo pong nangyari. Sa book of Hosea. Mamaya po, no? You don't have to turn there. Another story, yung dalawang daga. Actually, narinig ko to kay Leonardo DiCaprio doon sa palabas na Catch Me If You Can. Meron daw dalawang daga. So, kanina dalawang elepante, ngayon dalawang daga. Ito pong dalawang dagang ito ay nalaglag daw po sa isang balde ng cream. Alam niyo po yung cream, no? Dalawang daga na nalaglag sa isang balde ng cream. So, yung isang daga, talon siya ng talon. Alam niyo naman po yung cream, di ba? Parang gatas yan eh. Hindi siya makawala doon sa balde. Napagod siya, no? Tapos nag-surrender na lang yung daga, tapos nalunod na siya doon sa cream, tapos namatay. Pero yung isang daga, ayaw niyang patalo. Ang ginawa niya, imbis na tumalon siya ng tumalon, tumakbo siya ng tumakbo. Tapos hanggang sa yung cream naging butter. Tumigas po yung cream, naging butter, no? Halos tumigas, no? Yung cream po, pag binati mo ng binati yan, magiging butter po yan. So itong dagang to, hindi siya sumuko, tumakbo siya ng tumakbo, ikot, hanggang naging butter at nakawala po siya. So again, same condition, magkaiba po ng response. Yung isa po nawala ng pag-asa, napagod, namatay na lang. Yung isa naman, hindi po siya nagpatalo doon sa kanyang kinalalagyan, nagpursige siya, at naging matagumpay po siya kasi nakawala siya. No? So, with that, ang difference po nila ay, again, pag-asa, hope. At kaya po natin pinag-uusapan ang topic na to, hope or pag-asa, dahil ano po ba kaya ang itsura ng pag-asa sa isang Kristiyano? And again, last week, we know the foundations of our hope. Siyempre, si Jesus Christ yan, yung kanyang ginawa sa cross. No? Pero paano po ba napoporma o ano po ba yung nagpo-form ng ating pag-asa? And therefore, gusto ko pong makita natin yan, no? In the scripture, doon sa mga examples na ating pong dadaanan sa umagang ito, kung paano po tayo, kung ano po ba yung pumo-form o humuhubog sa ating pong pag-asa. Now, one of the primary verse, kanina sinabi ko na to, no? Na aking pong pinupuntahan, na nagbibigay sa akin ng pag-asa, ay isang verse po sa Bible na hindi po masyadong pinag-uusapan. Siguro setup na to, no? At galing po ito sa isang libro na hindi masyadong pinag-uusapan. At ito po, at saka siguro hindi nyo masyadong alam tong verse na to, no? Pero ako, kabisado ko tong verse na to. Kabisado ko. Baka kayo, hindi nyo masyadong kabisado to kasi hindi masyadong napipreach. At yung verse pong ito ay makikita po natin sa Book of John. At ito po yung John 3:16. Natawa yung iba kasi kabisado natin to, no? Pati nga yung hindi Kristiyano, o kaya hindi pala simba, kabisado po ito, no? Siguro dahil maliit pa lang, tinuturo na ito, laging naririnig. Ako nga papunta pa lang kami ng asawa ko kanina umaga, nakita ko na to sa bumper sticker, no? John 3:16. Ano po sinabi diyan? For God so loved the world. For God so loved the world, no? That He gave His only Son, that whoever believes in Him, doon sa kanyang anak, no? Should not perish but have eternal life. For God so loved the world. Ulit-ulitin po natin, no? Siguro hindi natin masyadong iniisip to, pero ako, every time na nakikita ko yung mga salitang, for God so loved the world,
Now, isa po sa mga, hindi ko masasabing controversial na naging topic sa preaching ko ay yung pagmamahal po ng ating Panginoon sa mundo. At doon sa natatandaan ko, it was last year, no? Sabi ko, si Jesus, sobra niya tayong mahal, no? Talking about the love of Christ and God Himself. No? As for all, Jesus is part of the Trinity, God the Father, Son, Holy Spirit. Ay, si Jesus ba ay namatay para sa lahat? Kasi dito, for God so loved the world. Ang world po ba ay para sa mga Pilipino lang? O para sa mga Hudyo lang? O para sa mga certain types of people? Pero pag sinabi pong world, buong mundo, no? Yung iba naman sinasabi na, Pastor, ang tinutukoy siguro dyan, hindi yung mga tao sa mundo. It's not about humanity. At siguro ang tinutukoy dyan, yung sistema sa mundo. Pero wala pa po akong nabasa na mga komentaryo tungkol dito sa verse na to na ang sinasabi ay hindi po ito tungkol sa humanity. Ang sinabi po ritong world, cosmos, yun po yung original word, ang tinutukoy po dyan ay humanity. Tayo pong lahat yan. So in other words, ang sabi ko ron, dun sa preaching na yun, sabi ko, namatay si Jesus. Hindi lamang sa mga maniniwala sa Kanya, hindi lamang dun sa magsusurrender sa Kanya, kundi namatay si Jesus para dun sa mga magre-reject sa Kanya. So in other words, ang sabi ko, namatay din siya para kay Hitler. Kilala niyo po ba si Hitler? Di ba? Isa sa pinakamasamang taong nabuhay dito sa mundo. Ang dami niyang pinapatay. Namatay din siya para kay, sino yung nagkanulo kay Jesus Christ? Namatay din siya para kay Judas. No? So, naging controversial kasi yung iba, hindi sila niniwala. Doon din, namatay lang siya, hindi para doon. Namatay si Jesus Christ. Make no mistake, if you want to talk about this separately, pwede tayong magkape. Pakikita ko sa inyo kung bakit kumbinsido ako na ang Panginoon natin ay namatay siya, hindi lamang doon sa mga tatanggap at isusuko nila ang kanilang buhay sa ating pong Panginoon at tatanggapin ang kanyang ginawa para sa kanila, kundi pati rin doon sa nag-reject. Pati rin po sa mga hindi tumanggap at hindi naniwala sa ating pong Panginoon, namatay din si Kristo doon. Kasi very obvious, yan na lang po, for God so loved the world. Now, iniisip ko po yan every time na bababasa ko, for God so loved the world, bakit po ganun na lang ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin, di ba? World, sinabi, world. Alam niyo po ba, hindi ko po mapigilan ang aking sarili kasi isa sa gifting ko siguro is to teach, to make things that are otherwise complicated, to make them simpler. Nakita ko si Teacher Nelly, so correct niyo lang po ako pag may sinabi akong mali rito. No? Science, no? Punta tayo sa science. Alam niyo po ba, ang Earth ay part ng isang sistema. Anong tawag doon? Solar system, di ba? So, yung iba, parang tinuro sa amin yan, pero absent ako. Anyway, nakikita niyo po ba yung ikatlong planeta mula dun sa araw, no? Yan po yung Earth. Ang tawag po dyan sa sistemang yan ay solar system. Part po ng Earth. At ito po yung sinasabi nung John 3:16, for God so loved the earth or the world. Hindi niya sinabing, for God so loved Pluto or Mars or Sun, kundi world. Ang tinutukoy dito ay ang Earth. Ay yung pong mga nakatira doon. And by the way, ito, solar system lang yan. Nakikita nyo, bakit ang dami naman planeta? Bakit yung Earth? Siguro dahil dyan may tao. After all, ang ating Diyos ang lumikha. And by the way, ang solar system po ay parte yan ng galaxy. At ang tawag po doon sa galaxy na yan, kung saan parte po ang Earth ay Milky Way Galaxy. Marami pong galaxies, pero ito pong galaxy na to, kung saan parte po ang Earth, ayan po, napakaliit po nung solar system, gatuldok lang po yan, tapos galaxy po yan. And can you imagine, sabi, nung ginugel ko po yan, sabi ko, ilang kayang solar system ang nandun sa isang Milky Way Galaxy? At sabi po ng ChatGPT, from 200 billion solar system up to 1 trillion. Na imagine nyo po, no, hindi na mabilang yung zero. No? Ganun po karami na solar system sa isang Milky Way Galaxy.
But wait, there's more. Namamangha na po ba kayo, no? Nung tinanong ko, gaano karaming galaxies meron sa universe? Ito po yung universe. Kung halimbawa makikita po natin, lahat po ng mga maliwanag po dyan ay isang galaxy. Imagine nyo, no? Isang ilaw dyan o isang maliwanag dyan ay yun yung galaxy kung saan parte yung Earth. So, nakikita po ba natin no, kung gaano kalawak ang universe? And yet, ang ating pong Panginoon, ang gumawa po niyan, napakaliit lang ng Earth. And by the way, nung tinanong ko, gaano karaming galaxy sa universe, alam niyo po ang sagot? Kung ang dami po nung solar system sa galaxy, mas marami po ang mga galaxies sa universe. At ang sabi, from 400 billion to 2 trillion. Di ko po alam kung gaano ka-accurate yun, pero yun po yung sinabi, trillion din. Ganun po karami. And therefore, what's my point, no? Ang point ko po ay babalik po tayo sa John 3:16. Kasi sabi niya, for God so loved the earth. Ano ba itong napakaliit na planetang to? Sino ba yung nandito sa planetang ito na sobrang mahal ng Diyos ang planetang ito, no? Tayo po yun. Posible bang meron ding mga katulad natin sa ibang galaxies ng solar system? Hindi ko po alam. Pero ang pinag-uusapan po natin to, ang Diyos na lumikha ng universe, lumikha ng solar system, at lumikha po sa katabi mo at ikaw. Tayo pong lahat, no? Siya po ang lumikha sa atin. And this verse says na sobrang niyang mahal ang humanity. Tayo po, no? Wala po siyang pinipili rito. Hindi niya minahal yung mga Kristiyano lang o yung mga ganito lang o yung mga Pilipino lang, kundi tayo pong lahat. Sobrang niyang mahal. No? Naibabangga ko po yan doon sa Romans chapter 5 verse 6. Yung ating pong binasa kanina, no? Balik po tayo doon sa Romans chapter 5 verse 6. At makikita nyo na anong kinalaman nitong John 3:16 ng pagmamahal po ng ating Panginoon. At ano rin po ang kinalaman nito doon sa ating paksa ngayon kung paano po napoform ang ating pong pag-asa. Romans chapter 5 verse 6, for while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. Ang tinutukoy po rito na kahit na mahina pa raw tayo, no, while we were still weak, helpless, in other words, hindi natin kayang tulungan ng ating mga sarili. Sabi po, at the right time, ang ating pong Panginoon, si Kristo, ay namatay para sa mga ungodly. Pag sinabi po nating ungodly, yung mga nagre-reject po sa Diyos. Yung pong taong walang desire na parangalan po ang ating Panginoon. At hindi lamang po yun ang sinabi ng ating text. Dahil po sa verse 7, ito po sinabi, for one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person, one would dare even die. Now, ano po ang sinasabi ni Apostol Pablo dito sa verse 7? Ang sinasabi niya, no, ito po yung sistema ng mundo ngayon. Ang sabi niya, no, wala sigurong magpapakamatay o kaya ibibigay ang kanyang buhay, lalong-lalo na sa taong hindi makadiyos. Lalong-lalo na ang taong masama. Wala tayong makikitang martir na magbibigay o magbubuwis ng kanyang buhay para sa isang taong masama. Pero sabi niya, siguro, although malabo, sabi niya, siguro, pero malabo, ganito yung sistema ng mundo ngayon, no? Baka, posible na merong magbigay ng kanyang buhay o kaya magpapakamatay para alang-alang lang sa isang taong matawid. Kung ang tao ay matawid, baka meron pang maging martir, no, para doon sa taong yung kaso, meron po bang taong matawid? Yun po yung tanong eh. And then it says in verse 8, but God, take note of this, at i-correlate po natin ito sa John 3:16, God so loved the world, ang pagmamahal po ng Panginoon. Dahil sabi po dito sa verse 8, but God shows His love, ang kanyang pagmamahal. No? God shows His love for us, in that while we were still, ano po sinabi? Sinners. Salamat po doon sa tatlong sumagot dito. Mag-participate naman po tayo, no? But God shows His love. Pinakita niya ang kanyang pagmamahal sa atin dahil habang tayo po ay makasalanan, while we were still sinners, namatay po si Kristo para sa atin. Nakuha niyo po ba yun, no?
Ano ba yung kamahal-mahal sa atin? Now, yan sinasabi ko po rito na kahit na walang garantiya, ganito na lamang po natin isipin, no? Kahit na wala pong garantiya ang ating pong Panginoon na mamahalin natin siya pabalik, namatay siya para sa atin. Kahit walang kasiguraduhan na mamahalin natin siya pabalik, o susuklian din natin ang pagmamahal and devotion and loyalty and obedience, ang ating Panginoon ay minahal niya tayo at pinakita niya yung kanyang pagmamahal nung binigay niya yung sarili niya. Kasi sabi niya, Christ died for us. At sinasabi ni Paul dito, siguro sa taong matuwid, baka meron pa. Pero wala namang pong matuwid. Wala pong matuwid. Now, yung iba, nasa shock. Pastor, meron namang matuwid. Yung isa pa nga, ayun, nandun sa Vatican. O kaya, wala pong matuwid. Dahil sinasabi po ng Bible, wala pong matuwid. Kahit po yung ating pinakamabubuting gawa, ay parang maduming basahan lang po yan sa ating pong Panginoon. In other words, wala pong matuwid. Pero ang ating pong Panginoon, kahit na walang matuwid, binigyan niya ang kanyang buhay. Because God so loved the world that He gave His only Son. His only begotten Son. Sabi po dyan that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Now, sineset up ko lang po yung ating pag-uusapan through this introduction, no? So ano po yung ating pag-uusapan? Paano po napoporma ang ating pag-asa bilang Kristiyano? So siguro sa pagmamahal po, when we realize na ganun tayo kamahal ng ating pong Panginoon. Now, kanina umpisan ko sa mga storya, ito naman, another story ang ating pong pag-uusapan at nasa Book of the Bible. Alam niyo po ba, no? Sesegue lang po ako, no? Marami po palang, ako sa tingin ko, no, maraming hindi nakakaalam kung ano ba nangyayari doon sa mga victory groups. Alam niyo po ba yan, yung mga victory groups, meron po mga leaders dito, mga volunteers, matagal na sa, nakikita ko yung iba nandiyan sa likod, no? Na every week, no, meron silang magkakapihan yan, kumakain yan sa isang restaurant o whatever, sa isang, anyway, kahit saan, no? Every week. Tapos pinag-uusapan po nila yung ating topic nung nakaraang linggo. O kaya magba-Bible study yan. Pero kamustahan lang yan generally. So kung di pa po kayo part ng victory group at interesado po kayo, just let me know o kaya yung ating mga leaders na nandito and we will give you more information regarding that, no? Now, yung pong mga victory group leaders natin, syempre, ang gagawin niya, magte-take notes, kaya gusto ko yung mga nagte-take notes dyan para ituro nila yan doon sa kanilang victory group that will happen within this week, no? Pero medyo lilis ako. Doon sa ating victory group material, dyan po sa likod, hindi po ito nakapaloob doon sa victory group material. But this is interesting, no? Anyway, dadalhin ko po kayo sa Book of Hosea. Sino po rito nakabasa na ng the Book of Hosea? Si Hosea po ay isang propeta ng Israel, nasa Old Testament po yan. At siya po ay naging propeta ng Israel 750 years bago po ipanganak o dumating ang ating pong Panginoon sa mundong ito. So 750 years, ito po si Hosea, isang propeta ng Israel. And during this time, nung nagpa-prophesy daw po si Hosea, ay napaka-progressive ng Israel. No? Talagang maganda mga nangyayari sa Israel during this time. Pero nais ko po kayong dalhin dito dahil si Hosea ay tinawag ng Panginoon para maging propeta po para sa Israel at mag-prophesy. At ang purpose ng prophesy ay tumanggap ng salita mula sa Panginoon tapos ipangaral ito sa Israel, no? Sa mga taong pinili po ng ating Panginoon, sa mga Israelites, sa mga Hudyo. At ito pong mga salitang galing sa Panginoon at pinangangaral po ng mga propeta sa mga Israelites, sa mga Hudyo, ay yung mga bagay-bagay na mangyayari in the future. Pero minsan, no, meron pong mga propetang nakakatanggap ng salita ng Panginoon para i-prophesy, pero yung pong kanilang pinoprophesy, yung kanilang mensaheng ibinibigay ay mangyayari mismo sa kanila. Mangyayari mismo sa buhay nila. Sila yung magsisilbing example ng mensahe ng Panginoon. And
In this case, si Hosea ay binigyan ng revelation ng ating Panginoon para maging example po siya. Meron po bang nakakaalam sa buhay ni Hosea? Wala. Pero totoo pong nangyari to sa buhay po ni Hosea. Binigyan po ng utos ng Panginoon si Hosea at sabi ng Panginoon kay Hosea, mag-asawa ka. Meron ba ritong gusto mag-asawa, no? O ayaw mag-asawa? Paano ko sinabi ni Lord, mag-asawa ka? Ayun, meron mga nakaka-relate dito. No, sinabi ng Panginoon, mag-asawa ka. Pero ito po yung kakaiba. Siyempre, sa tingin ko, pag binigay naman ni Lord yun na mag-asawa, kung single ka, no, hindi niya bibigay yung kung may asawa ka na, tapos sabi, mag-asawa ka pa uli. Hindi niya bibigay yun. Pero itong si Hosea, sabi niya, mag-asawa ka. Pero ang kakaiba po dun sa utos ng Panginoon, sabi niya, Hosea, mag-asawa ka ng isang prostitute. Mag-asawa ka ng isang prostitute. Nakuha niyo po ba yun, no? Pero si Hosea, no? Siyempre, palagay ko, medyo nagulantang siya. Tao lang yan. Pero siya po ay isang propeta at masunurin sa Panginoon. So sumunod siya. After all, he knows na hindi naman siya papahamak ng Panginoon. Pero gagawing example, si Hosea, yung buhay niya at sasapitin niya dito sa example na to. So si Hosea ay inasawa niya ang isang prostitute na nagngangalang Gomer. Sabi mo, Gomer, may kilala po ba kayong Gomer? No, wala. Siguro, no? Pero yung iba sabi nila, parang hindi naman, pangalan ba ng babae? Pero ako parang gusto ko yung pangalan na Gomer. No? Parang kakaiba para sa babae. No? But anyway, inasawa niya. So ito, naging masaya ang kanilang buhay. No? 3 years, 4 years, or 5 years, basta masaya sila. In other words, parang nagbago si Gomer. Although alam niya yung background niya, alam din ni Hosea yung background niya, pero ito, minahal talaga ni Hosea at nagkaroon pa nga sila ng 3 anak. Yung una, lalaki, pangalawa, babae, tapos yung pangatlong anak nila ay lalaki. Tapos, isang umaga, isang araw, parang naka-relate na, isang araw, si Hosea ay gumising only to find na wala si Gomer sa kanyang tabi. Totoo po ito, basahin nyo. Wala si Gomer. Tapos naging single dad siya. No? Mga single moms dito, single dad, nakaka-relate po ba kayo kay Hosea? So sabi niya, naku, propeta pa naman ako, and yet, sira yung aking pamilya dahil So nawala, no? He was left to raise his children by himself. And yet, nabalitaan niya, si Gomer daw ay bumalik dun sa dati niyang ginagawa. No? So, wala na siyang magawa. Kung yun ang choice ni Gomer, bumalik sa pagiging prostitute, hindi ko alam bakit nangyari yan. But anyway, nangusap uli si God kay Hosea. At sabi ni God kay Hosea, sabi niya, hanapin mo ang iyong asawa. Hanapin mo siya, pakasalan mo siya uli, tapos i-renew mo yung iyong vow sa iyong asawa. Kung ikaw yon si Hosea, gagawin niyo po ba yon? Baka magdadalawang isip po tayo, no? Pero sabi niya, hanapin mo si Gomer, kahit man saan siya, no? Tapos i-redeem mo siya, ibalik mo siya, tapos i-renew mo ang inyong vow sa isa't isa. So, nag-isip-isip si Hosea siguro, no? Tapos alam niya, bumalik siya dun sa kanyang dating ginagawa, sa red light district siguro yun, no? Imagine na isang propeta, and by the way, sikat si Hosea during this time kasi isa siyang propeta, no? Tanyag na propeta, babalik ka, pupunta ka. Merong mga lugar na hindi natin pinupuntahan, tama? Baka dati pinupuntahan ni Mr. Wag naman sana, no? Pero ngayon hindi na natin pinupuntahan kasi, o kaya nung single ka, nung mga bar, no? Yung mga kung saan merong alak, kasiyahan, di ba? Pero ngayon, di mo na pupunta. Pero itong si Hosea, kinakailangan siya pumunta ron. So pinagtanong niya siguro, nakita niyo po ba yung aking asawa? Ano? Sir, siguro, medyo kilala nila si Hosea, kilala nila si Gomer, pero medyo awkward yung sitwasyon. Sir, Hosea, parang balita ko, bumalik siya ron eh. Bumalik siya ron. Ibig sabihin, alam na this, no? So, ang ginawa ni Hosea, pumunta siya ron. Saan yun? No? Siyempre, kung saan ginagawa ng mga prostitute yung kanilang gawain, binibenta yung kanilang mga sarili, yung kanilang mga laman, no?
para sa, I don't know, panandaliang pleasure or maybe cash or money. Whatever yung reason ni Gomer, hindi po binanggit. Pero bumalik siya ron. Anyway, pagdating niya doon sa mga bahay aliwan siguro, at may nagsabi sa kanya na si Gomer ay isang slave. Naging slave po siya at binebenta siya nung pimp. Pimp yung tawag siguro doon. Meron ng nagme-may-ari kay Gomer at binebenta si Gomer. Marami siguro siyang slave, no? Isa doon si Gomer. So, pagpunta niya ron, sabi niya doon sa pimp, no? Excuse me sir, pero asawa ko yan. Yan binebenta mo. At sabi nung slave trader, sabi niya, I don't care kung sino ka, kung anong relasyon mo rito, wala akong pakialam kung asawa mo yan, pero sa akin na siya at binebenta ko siya. Binebenta ko siya. And by the way, ito po yung utos ng Diyos. Makikita natin yan sa Hosea chapter 3 verse 1. Sabi po ng Diyos, go show your love to your wife again, though she is loved by another man and is an adulteress. Love her as the Lord loves the Israelites, though they turn to the other gods and love the sacred raisin cakes. In other words, itong gagawing example ng ating Panginoon, yung mangyayari at sasapitin ni Hosea sa kanyang asawa, at gagawin niya example to para sa bansang Israel. Dahil ang Israel during this time, bagamat very prosperous, pero sila po ay biglang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun yung sinasabi rito. They turn to other gods and they love their sacred races. In other words, kung ano-ano na yung mga sinasamba ng mga Israelites at hindi na po ang Panginoon. So yan po yung inutos kay Hosea. So, sabi niya, kung gusto mong makuha ulit, nung pimp, no? Kung gusto mong makuha ulit yung asawa mo, bilhin mo siya. Bilhin mo siya. At ito po sinabi ng verse 2, so I bought her for 15 shekels of silver and about a homer and a lethek of barley. Now, kung atin pong kikwentahin, no? Ay siguro mga 75,000 pesos lang ang halaga nito ng kanyang binayad sa kanyang asawa. Pero meron po ba kayong na-realize dito, no? Asawa niya eh. Asawa niya, si Gomer, and yet binili niya. Nakuha niyo po ba yun? No? Asawa niya, pero binili niya. Kinakailangan niyang bilhin at hindi masyadong malaking halaga, pero siguro para kay Gomer, o kay Hosea, malaki na to. About 100,000 pesos. Ibig sabihin, wala na, mababa na yung resale value ni Gomer. Di ba? Walang kwenta na tong taong to na ganong kababa. And yet, para kay Hosea, kahit anong presyo ay kanyang bibilin, pabalik ang kanyang asawa. Now, did you realize something here? Ang sabi po ng Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord and everything thereof. Ang sinasabi po ng Psalm 24, tayo po, no? Ang lahat ng ating nakikita, universe, yung ating pong nakita, yan po ay pagmeme-ari ng Panginoon, including earth, yung pinakamamahal na world ng ating Panginoon. For God so loved the world, siya po ang nagmeme-ari po sa atin. And yet, ang ating pong Panginoon ay kinakailangan siya magbayad para makuha ka. Para makuha tayo, para ma-redeem tayo. Nakukuha niyo po ba yung correlation ng kwentong ito sa kwento po natin? For God so loved the world, siya na magme-may-ari sa atin, pero kinakailangan siya magbayad. Paano po siya nagbayad? Binigay niya ang kanyang sarili at para mamatay sa krus, at binigay niya ang kanyang sarili, mamatay sa krus, kahit sa mga taong alam niyang magre-reject sa kanya. Kahit na wala siyang guarantee na tatanggapin siya. Alam niyo po, meron po akong pamangkin . At ito pong pamangkin kong ito ay sobra po siyang obsessed sa mga K-pop. Meron po ba kayong kilalang ganon? No? Obsessed sa K-pop. Sino ba yung kina-obsessed? BTS yata, hindi ko alam. No? Sino ba sa BTS? No? Si Jungkook ba yon? Si Jungkook. No? Talagang obsessed na obsessed. Alam niyo po ba yung mga
Pasintabi po sa mga kababaihan, I mean no disrespect, but bear with me. Yung pamangkin ko po na talagang sobra siyang obsessed na parang ito yung gusto kong mapangasawa. No? Pag namit ko tong si Jungkook, makikakasal kami, siguro ganun yung takbo ng isip niya, and we will live happily ever after. No? Meron po ba kayong kilalang ganon? No? Parang gusto kong kunin o kuwelyuhin tong pamangkin kong babae, tapos iupo siya at sasabihin ko sa kanyang, alam mo, mahal kita mahal ka ng Diyos, pamangkin. Pero hindi ka mahal ni Jungkook. May tawag po ron Pasintabi po doon sa term, no? Ni-research ko Kasi sa English may tawag Pero sa atin, pero ang pinakamalapit na description ay hibanger. Narinig niyo na po ba yun? Hibanger. Gusto kong iupo hindi ka mahal ni Jungkook. But wait, there's more. Gusto kong sabihin sa kanya, hindi niya nga alam na buhay ka o nag-e-exist ka tapos pakakasalan ka pa, no? But anyway, the reason why I'm sharing this, minsan pag binabasa ko yung, for God so loved the world that He gave His only Son. God so loved the world. No? Ano ba yung world? Minsan iniisip ko, God, okay ka lang. Mahal mo tong mga tao to, mahal mo kami lahat, pero kahit na wala kang kasiguro doon na i-reject ka o kaya tatanggapin ka, i-appreciate yung ginawa mo, sinakripisyo mo yung buhay mo, parang gusto kong iupo si God at sasabihin ko, alam mo, God, may tawag dyan. No? Hibanger, no? Pero ang Diyos po natin, obsessed siya para sa atin po. Yun po yung ibig sabihin ng John 3:16. God so loved the world that He gave His only Son, no? Only begotten Son. Obsessed siya. Mahal ka niya. But anyway, going back to as I end, no, as I call the music team, ano po yung makikita natin leksyon dito? Yung pagmamahal ng Diyos. Ano po ang relasyon nito doon sa ating po pinag-uusapan? Paano na po form ang ating pong pag-asa? Well, 3 things doon sa ating po. Una po dyan, hope is formed by undeserved love. Hope is formed by undeserved love. Dinideserve ba natin ang pagmamahal ng ating Panginoon? We don't. We do not deserve. Wala po tayong nagawa. Because in verse 8 of Romans 5, God demonstrated His love for us in that while we were still sinners, Christ died. Namatay siya para sa iyo. Hindi ka lang niya minahal, kundi pinakita niya ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagbigay ng buhay niya para sa iyo. Pangalawa po, hope is formed. No, hope is strengthened by reconciliation. Paano po pinagtitibay ng Panginoon ang ating pag-asa bilang mga Kristiyano? Verse 10 to 11, it says, for while we were enemies, kaaway po natin ang Diyos. While we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Dahil sa ginawa po ng kanyang anak, sa sakripisyo po ng ating pong Panginoon na si Jesus Christ, ang anak ng Diyos Ama, ay nagkaroon po tayo ng reconciliation between God. Dati may hidwaan, meron pong gap between us and God. Ngayon po, nagkaroon na po ng reconciliation. More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Na-reconcile po siya. At pangatlo po, hope is sustained by the cross. Pinananatili niya ang pag-asa. Kung nawawalan ka na ng pag-asa, isipin mo yung cross. Isipin mo yung ginawa ng Panginoon dahil yung kanyang sakripisyo ay hindi po natin kayang bayaran yon. Because it says in verse 9, since therefore we now have been justified by His blood. Ano naman po ba yung salitang justified? Justified means yung iyong record ng iyong mga kasalanan ay binura po yun at yung record ng Panginoon na walang kasalanan ay ibinigay sa iyo. In other words, para kang hindi nagkasala. Yung record ni Kristo na punta sa iyo, nag-exchange gift po kayo. Ang Panginoon po ang tumanggap ng record natin na mga kasalanan at siya po ang naparusahan doon. Imbis na tayo. Much more shall we be saved by Him from the wrath of God. So yan po yung tatlong ating pong makikita. And as I end,
Alam niyo po ba yung kwento ko kanina, yung doon sa teacher na volunteer doon sa homebound program, di ba? So, pagkatapos niya pong maturuan yung estudyante, no? Grade 1 o grade 2, tapos sabi nung supervisor, kumusta? Sa tingin ko, hindi ko natulungan yung bata eh. Kasi sobra siya naapektuhan, no? After all, itong batang ito, 70-80% sunog. At tingin niyo po ba, mabubuhay pa yun, no? 80% by the way. So, para siyang walang na-contribute o nagawa, sobra siyang naapektuhan dun sa nakita niya. The following day, ay bumalik po itong teacher na to para ipagpatuloy ang kanyang homeschooling dito sa batang ito. Tapos, sinalubong siya ng supervisor. Tapos sabi ng supervisor, anong ginawa mo dun sa batang yun? So nagbulat siya, no? Sabi niya, sorry po, meron po ba akong nagawa? No, I apologize, hindi ko po sinasadya kung ano man po yun. Hindi, sabi ng supervisor, anong ginawa mo dyan sa batang to? Kasi ngayon, nagre-responde siya sa mga medicines, naging masayahin siya simula kahapon, parang nagkaroon siya ng pag-asang mabuhay muli. So, na-shock yung teacher, tapos sinuruan niya uli. Hindi nila nalaman kung ano yung reason o ginawa nitong teacher, no? Kahit yung teacher, hindi niya alam. Ano ba? Tinuruan ko lang naman ng mga patinig, katinig, pangalan, pang-abay, no? Pero nalaman po nila 2 weeks after, no? Nalaman nila nung eto na yung bata, masigla, nagre-respond na sa medicine, masayahin na, gusto na mag-aral. At sabi ng bata, alam niyo po, hindi naman po siguro magpapadala ng teacher para turuan po ako ng aking mga verbs and nouns kung ini-expect po nila akong mamamatay. Nakuha niyo po ba yung message, di ba? In other words, this kid, this child, nawalan siyang pag-asa eh. Ine-expect niya mamamatay na siya, tapos eto, nagpadala ng teacher. Bakit padadala nila ako ng teacher kung sa tingin nila ay matututo ako at gagraduate ako at mag-grade 2, grade 3. In other words, sabi niya, hindi po nila ako pagtsatsagaan turuan kung ine-expect nila akong mamamatay. So, see what hope can do. And I hope na sa umagang ito, nakita po natin na kahit na ano man po ang pinagdadaanan natin, ang ating pong pag-asa ay wala dito sa mga bagay-bagay na nandito sa mundo. In fact, doon sa Israelites, kung saan nag-prophesy si Hosea, meron po silang 3 bagay doon na kino-consider. Ito yung philosophy nila pagdating sa pagmamahal. Since we're talking about the love of God, and in a moment, we're going to talk about or sing about the love of God, yung kanyang pagmamahal, no? Ang tingin nila, ang pag-ibig daw ay pwedeng bayaran. Pwedeng bilhin ang pag-ibig. Parang gusto mo ng pag-ibig, sige, magbayad ka ng prostitute, di ba? O tingin nila yung pag-ibig nakikita sa mga inanimate objects, no? Bili ka ng Hermes, kung ito ay makapagbibigay sa iyo ng saya, pero made in China pala yung Hermes mo, no? Sabi nila, Italy, yung pala Chitaly, China and Italy. But anyway, at yung pangatlo po nilang filosofiya dito na tungkol sa pag-ibig, ay ang pag-ibig daw ay isang bagay na kailangan po nilang parang pagpapasarap lang, no? Sasamantalin nila ang pag-ibig. Pero alam niyo po, saan niyo po kinukuha ang inyong pag-aasa? Minsan yung iba, di ba, ang bigat-bigat ng problema, binubuhos nila sa alak. Pumupunta sila sa mga relasyon na hindi dapat para lang malimutan nila ang kanilang problema. Ang ating pong pag-asa ay wala po sa mga bagay niyan. Ang ating pong pag-asa ay nasa Panginoon lamang po natin. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Therefore, let me just pray for everyone, and then I invite you to stand up, and then we'll sing another song of praise. Lord, maybe you cover us with your grace. Cover us with your love, Lord God, although hindi namin dinideserve, Panginoon. Bakit ganun na lang kami kamahal sa iyo? Alam namin, Panginoon, hindi namin kayang suklian o bayaran ang pagmamahal na yan. And yet, kahit na alam mo na
Yung iba ay hindi mag-accept or magsusurrender ng kanilang buhay. Nandiyan ka pa rin, Panginoon. Binigay mo ang iyong buhay para sa lahat. Wala kang pinili. Wala kang diniscriminate. Namatay ka para sa lahat. Therefore, Lord, as we realize yung iyong unconditional love, kung paano kami nagkaroon ng reconciliation sa Diyos Ama at nawala ang kanyang galit. At sinabi mo nga sa iyong salita in 1 John chapter 4 verse 10 through 11, for we are the propitiation of our sin. In other words, na-satisfy ang galit ng Diyos Ama. And therefore, we have this reconciliation. Salamat po, Panginoon. Next time, Lord God, na manghina po kami, pagsukloban ng kawalan ng pag-asa dahil sa amin po mga problema, may we realize, Lord God, ang mga problemang ito ay pansamantala lang. Pero ang iyong libreng kaloob, ang iyong pagmamahal, ang iyong salvation at kaligtasan ay wala pong hangganan. And again, salamat po, Panginoon. Binabalik po namin ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Let's all sing a final song of praise to the Lord. Pag-ibig mo'y di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Sa krus nahanap ang kapatawaran. Pag-ibig mo'y di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Sige, parang alam mo ang ating Panginoon. Sabi mo, sa'yo lamang, Lord, sa'yo lamang ang aming pag-asa. Let me read this verse in 1 John chapter 4. It talks about the love of the Lord. Kung bakit niya tayo minahal, merong purpose yun eh. Dahil sabi po rito, no? In this love, sa pagmamahal po ng Panginoon, not that we love God, but that He loved
us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Hindi dahil minahal natin kung bakit niya tayo minahal, kundi minahal niya tayo. Kahit na hindi pa natin siya minamahal, pinakita niya ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan po ng pagbibigay ng kanyang anak para bayaran ang ating kasalanan. Propitiation means yung kanyang galit ay nasatisfy. Pero ito po yung pwede nating gawin, no? Beloved, sabi po rito, if God so loved us, we also ought to love one another. In other words, paano po natin maibabalik ang pagmamahal ng Panginoon sa Kanya? Mahalin mo ang iyong kapwa. Pakitaan mo ng kabutihan kahit na hindi Kanya suklian ng iyong pagmamahal. So with that thought, feel like raising your hands in there as a sign of surrender and humility to the Lord. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face shine on you and be gracious to you. May He give you peace, supernatural peace, regardless kung anong pinagdadaanan mo, kapatid. May that peace continue to abide in you and follow you all the days of your life. Again, salamat po, Panginoon. May your name be glorified and be magnified. Salamat po. We give back all the glory, all the honor to you. This is what we declare in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Again, magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.